Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Unmissable. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang kontrobersyal na pagdalo sa Coldplay concert kamakailan sa Bulacan. Anya, isa siyang music lover at nakapag-aral din ng musika ng ilang taon. Matatandaang naging trending ang litratong kuha ng Pangulo sa pagsakay nito ng chopper para makarating sa concert. Nilinaw naman ito ng PSG na mula sa kanila ang desisyon na ito para masiguro ang kaligtasan ng Pangulo. Isang malaking breakthrough. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kakalunsad pa lamang ng Lung Center Program. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Bukas na ang kauna-unahang land transplant program matapos itong ilunsad kahapon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Quezon City. Ito ay matapos masunog ang ilang pasilidad nito noong 1998 na halos kalahati nito ay naapektuhan. Dagdag pa rito sa kabuang 179 specialty centers na planong maitatag ng Administrasyong Marcos, 7 rito ay nakalaan para sa lung care centers. Francis Riodique, nagulat para sa One Media Network. Bukod sa likas na kalamidad, tinitignan rin ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang mabilisang pag-unlad o urbanisasyon na sanhi ng di maresolbahang pagbaha sa bansa. Ito'y partikular sa Kabaynilaan kung saan dumaraan ang tubig ulan sa mga drainage system, ngunit limitado lamang ang kapasidad na maibsan ang pagbaha. Dagdag ni Weather Specialist Facilities 2 Adelaida Duran, hindi umano sapat ang istruktura sa pagkontrol ng baha dahil dinisenyo lamang ang mga ito na makontrol ang 60 hanggang 80% ng tubig baha. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Bulusan nakitaan ng higit 70 pagyani. Urbanisasyon tinitignang sanhiri ng pagbaha tuwing tag-ulan. DOJ nanindigan na walang legal na pananagutan ang Pilipinas sa ICC. Kauna-unahang lung transplant sa Pilipinas inilunsad na. AFP, planong magsagawa ng mas maraming naval patrol sa Bajo de Masinloc. Undefeated teams Philippines at Libya magtutuos para sa top spot Group B ng Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa pamamagitan ng Philippine Heart Center o PHC at ng Regional Cardiovascular Center program nito, naisagawa ng Department of Health o DOH ang ikatlong cardiovascular mission nito kamakailan. Ang mga espesyalista ng Cotabato Regional Medical Center, PHC, Southern Philippines Medical Center at Amay Pakpak Medical Center ay nagtulungan upang magbigay ng corrective open heart surgeries, pediatric interventions at device closures sa mga Pilipinong pasyente. Layo din ng DOH na magtayo ng mga karagdagang pasilidad at kagamitang medikal upang ma-institutionalize ang mga regional heart center sa buong bansa ngayong taon. Magandang balita para sa mga napunitan ng salaping papel o hindi kaya'y may mga pilas ang bawat gilid dahil kamakailang inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maaari na itong palitan. Alamin ng ibang detalye sa ulat na ito mula kay Jade Buhoy. Madalas ito ang problemang kinakaharap natin sa mga perang papel. Mangyari man ito'y galing sa sukli sa jeep, palengke, tindahan o maging fast food, ang mga unfit banknotes.
Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ito ay mga perang papel at polymer na may mantsa, sulat, marka at kupas na labis ang pagkalukot kung kaya't hindi na ito angkop sa sirkulasyon pero may halaga pa rin dahil ito'y tunay na pera. Ang mga salaping papel naman na may punit, sunog o pilas ay maituturing may halaga at pwede pa ring ipapalit alinsunod sa BSP Circular Number 829 Series of 2014 basta't naroon pa rin ang higit sa kalahating bahagi ng pera, indikasyon ng signature ng BSP Governor o Pangulo ng Bansa, pati na rin ang security thread o ang linyang makikita sa bawat pera. Nilinaw din ni Bank Officer Nanette Malabrigo na maaaring dalhin ang mga unfit banknotes sa pinakamalapit na bangko sa inyong mga lugar upang mapalitan ng bago o maideposito sa inyong mga bank account. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinasinayaan kamakailan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pagbubukas ng bagong gusaling pabahay na handog nito sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal. Ang 200 pamilyang hinandugan ng Gaming Corporation ng Village Housing Projects ay ang bayan ng Balete at Taal sa Batangas na nawala ng tirahan dahil sa pagputok ng Taal 4 na taon na ang nakararaan. Samantala, ang proyekto ay tumagal buhat ng panganib at mga sabagal sa daan dulot ng bulkan. Ang iba pang nakatanggap ng PAGCOR Village Project ay ang mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Mataas na Kahoy sa Batangas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Bulusan nakitaan ng higit 70 pagyanig. Urbanisasyon tinitignang sanhiri ng pagbaha tuwing tag-ulan. DOJ nanindiga na walang legal na pananagutan ang Pilipinas sa ICC. Kauna-unahang lung transplant sa Pilipinas inilunsad na. AFP, planong magsagawa ng mas maraming naval patrol sa Bajo de Masinloc. Undefeated teams Philippines at Libya magtutuos para sa top spot Group B ng Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakitaan ng 71 volcano tectonic na mga pagyanig ang Bulkang Bulusan nitong Martes, ika-23 ng Enero. May tuturing itong pagtaas ng seismic na aktibidad ng bulkan kung saan bukod sa pagyanig ay nakitaan ng rock fracturing events ang bulkan na may lalim na 2 hanggang 4 na kilometro. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang estado ng bulkan. Kumpirmado ang kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Yan ang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Mula sa gobernador ng Occidental Mindoro na si Eduardo Gadiano ay kinumpirma nito na positibo sa kaso ng African Swine Fever o ASF ang lalawigan. Naitala ito sa 3 bayan ng San Jose, Rizal at Santa Cruz kung saan agarang pagresponde naman ang isinagawa ng lalawigan para hindi ito lubusang kumalat. Kabilang dito ang pagdedepopulate sa mga baboy na apektado, pagsasagawa ng pagpupulong sa mga opisyal ng barangay at bayan, kabilang na rin ang mga hog raisers at pakikipag-ugnayan sa mga tribal leaders. Ang depopulation sa baboy ay ang mabisang paraan na alinsunod din sa pamantayan ng Department of Agriculture o DA upang hindi na kumalat pa ang ASF sa lugar. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Bilang tugon sa pinakahuling pangharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa mga karagatan ng Bajo de Masinloc na kilala bilang Scarborough Shoal, plano ng Armed Forces of the Philippines o AFP na magsagawa ng karagdagang patrolya sa karagatan nito. Tiniyak ng AFP ang Philippine Coast Guard o PCG na nakahanda ang militar, partikular na ang Philippine Navy, na magbigay ng karagdagang tulong para sa patrol operations na isinasagawa sa West Philippine Sea o WPS. Ayon pa kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, susuportahan ng sandatahang lakas ang PCG sa pagtugon sa sitwasyon sa anumang operasyonal na paraan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Bulusan nakitaan ng higit 70 pagyanig. Urbanisasyon tinitignang sanhiri ng pagbaha tuwing tag-ulan. DOJ nanindigan na walang legal na pananagutan ang Pilipinas sa ICC. Kauna-unahang lung transplant sa Pilipinas inilunsad na. AFP planong magsagawa ng mas maraming naval patrol sa Bajo de Masinloc. Undefeated teams Philippines at Libya magtutuos para sa top spot Group B ng Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.